how to honor your pastor. Paano po ba natin na mapaparangalan ang ating pastor? Kasi sabi po nila, naku, masyado niya naman ginodiyos yung pastor niyo. Naku, masyado niya naman ginagawang parang Diyos na yung pastor niyo. Actually, hindi po ganun yun eh. Kaya hindi po natin pwedeng ipantay yung pastor natin into our good shepherd, which is Christ Jesus. Hindi po pwedeng pumantay yun. Kaya lang, we appreciate our pastor, kaya natin pinaparangalan dahil blessed tayo dahil nung dumating ang pastor sa buhay natin, yung po obviously na dumating si Jesus sa buhay po natin. Amen. Okay. Umpisahan po natin. Sabi po ng 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18, pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatanda, mahusay, mamahala, lalo na yaong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang baka hanggang ginagamit sa pag-iik, nasusulat din ang mga gagawa ay karapat-dapat na bayaran. So, sa madaling salita, ang mga tagapagpahayag po talaga ng salita ng Diyos, they are honored to be paid. Kaya lang, kung isa nakakala po natin kasi, marami pong bagay kung paano po natin mababayaran yung mga lingkod na ginagamit po sa atin, not only financially, materially, o maraming bagay, maraming pagkakataon na pwede po natin silang pasalamatan. Yung makita lang po na habang ikaw ay habang nagpapahayag sila, ay talaga namang buong ganap na pinapapasok mo sa puso mo yung salita ng Lord, doon pa lang napaparangalan mo na po sila. Kaya napakabuti po ng Panginoon kasi nandiyan po kayo, nakikinig po kayong lahat at hindi pa po kayo tulog. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, hindi pa ba tulog? Ayan, I hope na in a good mood po palagi tayo. Ano po? Para lang sa ganun conditionally, makapasok po sa atin yung Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, church and its pastor is an exciting combination. The whole church, every one of us, and your pastor is a partnership. So, ibig sabihin po nito, napakaganda ng kombinasyon po ninyo at saka ako kapag nagkaisa po tayo sa mga bagay patungkol sa ating Panginoon. Officers of the church are ordained by God. Lagi natin tatandaan, every pastors have been ordained by God. Sa Kanya siya galing. Sabi po ng aklat po ng Jeremiah po yan. Ang mga tagapangaral po ng salita ng Diyos, mas especially kapag nakikita mo na talagang nagbabago sa buhay mo, yan po ay galing po sa puso po ng ating Panginoon. God set this combination. Kaya nga, nandyan kayo, nandito ako, napakaganda po niyan. Nakita niyo po yung kaninang pastor na kinuwento po sa inyo. Even wala pong church, wala po yung mga kanyang mga miyembro. Di ba? Pinagtsagaan niya kahit yung kalabaw, yung kambing, tsaka yung mga baka. Bakit? Kasi gusto talaga ng Lord na ito, into His God's plans of salvation, there is always a setup. Meron talagang combinational setup na ginagawa ang Panginoon. Meron pastor at meron ding mga miyembro. Amen? Imagine that. Kung meron pong pastor, pero wala namang miyembro, hindi magiging maganda. Kung meron mga miyembro, walang pastor, medyo magulo pa rin. Hindi pa rin magiging maganda. Kasi God was choose these two things. Ang Diyos po talaga ang humirang po nito at nag-set po ng ganito pong kalagayan po natin. There is power in the congregations and its leader. May kapangyarihan po diyan. At yung kapangyarihan po yun mismo, alam natin kung saan ang gagaling yun. Because God's appoint this, ang Diyos din ang magbibigay ng kapangyarihan yun. Maliban na lamang po kung ang itinatag ay sa pangalan ng Diablo. Sa madaling salita, it is a false church. Hindi po talaga sa Panginoon po yan. Bakit po? Ano po ba yung kapangyarihan po nito? Nataglay po nitong dalawa na ito. Okay. Ang unang-unang kapangyarihan po niyan, they transform people and communities. Kaya nga nakikita nyo, di ba? Ang dami yung mga testimony nyo, binago kayo ng Lord, nagbago ang buhay nyo, umayos yung kalagayan nyo. Ibig sabihin po niyan, kaisa po tayo doon sa combination ng Lord na yon. If there is changes happen to you for the good, in Christ Jesus, ang ibig sabihin niyan, God was appointing you. Ikaw mismo, pinili ka ng Diyos. He used you to come here para na sa ganoon maging kombinasyon ka ng pastor. Pero kung walang pagbabago, kung walang pagbabago sa buhay mo, I tell you, hindi ka kaparte ng setup na yon ng Lord.
Ibig sabihin po nito, this is God's plans of salvation to everyone na kailangan po talaga, ito po yung talagang nangyayari. They change lives and the word by the power of the gospel. Kapag yung salita ng Diyos na ipinapahayag ng pastor ay nakakapagdulot sa iyo ng pagbabago, I tell you, saktong-sakto yung punta mo dito. Tama-tama lang yan. Pero kung hindi nababago ang buhay mo, nako, there is something wrong. Merong mga bagay na hindi maganda po dyan na nangyayari sa buhay mo. Or it's either baka merong mga espiritu na hindi talaga nakaakma doon sa pagtawag sa iyo ng Panginoon dito. Because this church is, sabi po natin, built by Christ Jesus. Every churches, siya po yung talaga nagpasimula nito. Kaya kung mapapansin po natin, nung ang mga alagad po ay binabaan po ng banal na espiritu, and the first church comes, amen? Nag-exist po yung first church, yung unang iglesia, at yan po itinagtag ng mga apostol sa pamamagitan ng iisang pundasyon. At ang pundasyon na po ngayon ay walang iba kundi si Yesu Cristo. Kaya lumaganap po yan until today. Kaya nga po, napapansin po ninyo, mayroong mga changes na nangyayari sa buhay mo. It is transforming power of God into your life. Kaya kung mapapansin po ninyo, kanina nga, nagbe-bless po ako doon sa mga testimony po ninyo. Mayroong mga pinagaling, mayroong iningatan, mayroong nabagong buhay, mayroong naayos yung pananaw. Yun po yung talagang commonly na makikita natin, ma-experience po natin. Mayroong mga answered prayer na soon, baka isang araw, makikita nyo, nagpapastor na yan. In the name of Jesus. Si Brother ko, no? Sabi ba, ano siya whatever happens, kung ano yung calling ng Lord, give it your life to God. Basta kung masunod ang kalooban po ng Panginoon po dyan. At marami pa po dyan, kaya lang kung minsan yung iba, ayaw, tinatago lang yung kanilang calling. Amen? Huwag yung itatago yung calling nyo, gamitin nyo, paggamit nyo sa Panginoon po yan. Because there is power within it. Okay. Yun po yung tinatawag na part of the divine plans of God into this world. Sabi po ganun dito, okay, the pastor is an important part of this divine plan. Ang isang pastor, bahagi po iyan ng plano ng Diyos na pagliligtas po sa lahat ng tao po. Kaya po natin siya pinapasalamatan. Alam niyo po ba na kapag may dumating na pastor sa buhay mo, ang ibig sabihin niyan is changes. At ang kasunod niyan is the plan of God the divine plan of God into your salvation. Ibig sabihin niyan, darating sa iyo yung pagliligtas sa Panginoon. Like kay Zacchaeus, kung natatandaan niyo po, si Zacchaeus, noon matagpuan niya po si Jesus, di ba? Naglalakad po siya doon, tapos pumanik po ito si Zacchaeus sa mataas na puno, kasi maliit lamang po si Zacchaeus eh. Tapos sabi niya po gano'n, bakas dito Zacchaeus, may kailangan ako. Punta tayo sa bahay mo. Niyayaan ni Jesus sa bahay niya. Nung pagdating po nila sa harapan ng pinto pa lang nitong sina Zacchaeus, sabi po ni Jesus sa kanya, ngayon sa oras na ito, dumating na sa sambayanang ito ang kaligtasan. Amen? So definitely, ganun din po ang Lord. Na pagka mayroon pong dumating sa inyo na pastor, na lingkod ng Panginoon na nagde-deliver sa inyo ng salita ng kaligtasan, ibig sabihin nun, ipinapahayag ng Diyos sa inyong sambayanan na dumating na ang kaligtasan sa inyong buhay. A God-ordained preacher of the words hold a unique position. Kakaiba po talaga ang ginagawa niya sa isang pastor. He is the one who feeds the flock of God and leads them in outreach. Kaya nga, alam niyo mo, huwag po kayong magtaka kung bakit lagi po kayong kinakatag po o kinukulit-kulit po kayo ng mga pastor. Kasi talagang hindi po talaga titigil ang mga pastor sapagkat yun po yung ordained calling nila pagdating po sa Panginoon. Kaya nakikita niyo po yung payag po, testimony, sabi po ni Sister Lydia, sabi niya, kahit 2 taon ako nawala dito, hindi ako tinigilan ni pastor. Kaya naman talaga yung mga pastor. Hindi mo kayo talaga titigilan yan. Kaya lang, hindi lang po nag-testimony po si Sister Rosalie. Lahat po yan, si Sister Maricel. Kaya, tama po ba yun? Ganun po ba ang pastor, Sister Maricel? Malakas na amen nga po. Kaya, Sister Julie kaya. Diba? Kaya pasensya na po kayo kung medyo makulit-kulit po ako, no? Pagdating po sa bagay na gano'n. Kasi, yun po yung talagang ordained calling po namin talaga sa Panginoon. Ang ibig sabihin po kasi nun, ayaw nangihinayang ang Diyos na hindi mo tanggapin yung kaligtasan.
This salvation is offered to us, to every one of us here by God. Ang Diyos po yung nag-aalay sa atin mo, naghahandog sa atin yun. Natanggapin mo yung kaligtasan. Lagi mo tatandaan, if the words coming into your life, if a pastor coming into your home, ibig sabihin po nito, Jesus is in there. Nandun si Jesus para ibigay sa iyo yung salvation. Imagine that? Ang Lord pa yung nag-aabot sa iyo. Personally, inaabot sa iyo ni Jesus yung salvation. Anak, kunin mo itong salvation. Amen? At napakabuti po ng Panginoon kapag mayroon pong dumating na lingkod ng Diyos na nagpapahayag sa iyo, ang ibig sabihin po niya, dumating na sa iyo yung kabutihan ng Diyos na ito na nag-offer sa iyo ng kaligtasan. Sabi ko dito, He is the one who feeds the flock of God and leads them in outreach. Kaya nga po, nakita nyo, kung minsan, nandito na kayo, no, hindi pa rin natapos ang lahat. Anong ginagawa ni Pastor? Naku, kulit ni Pastor. Kailangan pa pala, may Wednesday pa. Kailangan may Wednesday pa. Tapos umatin ka na ng Wednesday. Ay naku, kailangan may Saturday na. Bakit ganon? Kasi nga, siya rin po yung nagli-lead sa atin into outreach. Kasi gusto ng Lord na your life must be equipped to Him. Kailangan na magamit yung buhay po natin. Hindi ka nagtatapos diyan sa pakikinig mo ng salita. Kaya nga, alam niyo po, baka sakali na ang Diyos tinawag ka dito dahil siguro gusto Kanya na gamitin talaga ng ating Panginoon. Hindi po baka sakali, kundi talagang yun ang katotohanan po nito. Because everyone needs to serve God. Lagi nyo tatandaan yun. No one here in the world na hindi maglilingkod sa Panginoon. Lahat po yan tinawag para maglingkod po sa Panginoon. Amen. Katulad sa oras na ito, nakikinig ka ngayon. Nasasarap ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pakinggan mo, baka mamaya merong ordination din ng Lord na ginagawa sa iyo sa oras na ito. Amen. Kaya yun ang hanapin po natin po dito. Diyos ang nagtatalaga sa mga pastor at sa bawat isa po sa atin dito. Kaya never contradicted what God's plan into your life. Huwag mo kontrahin yon. Hayaan mo lang na mangyari yon sapagkat ang Diyos ang bahala sa lahat ng bagay sa buhay mo. How should we honor this man and his office? Paano po ba natin mapaparangalan po itong lingkod ng Diyos na ito? Sapagkat alam niyo po ba, ang sabi po ng Biblia, na kapag tayo gumagawa sa Panginoon, kapag tayo may gagawin, o mayroon po tayong mga bagay na isusulong sa buhay natin, gawin natin ito na parang sa Diyos tayo gumagawa. Kaya yung pagpaparangal po natin, ito po hindi naman handog natin talaga sa pastor, kundi ating pasasalamat at pagpupugay sa ating Diyos na dakila. Unang-una, paano natin mapaparangalan ang ating pastor? By praying for him. Honor your pastor by praying for him. Lagi po natin ipapanalangin po yung pastor natin. Sapagkat kailangan po ng pastor talaga ng panalangin. Why does your pastor need prayer? Bakit po ba? Kailangan niya ng panalangin. Katulad nyo rin po, nangangailangan kayo ng panalangin. Ang pero nga po kung minsan Minsan kapag halimbawa nag-chat po kayo sa akin, hindi po ako nanunumbat na-appreciate ko po yun, maganda po yun. Minsan nag-chat ka sa akin, Pastor, pa-pray naman po si ganito. Pastor, pa-pray naman po. Kahit na hindi ko kilala kung sino yung ipinapapapray niya sa akin, at kahit na hindi naman nag-church, hindi pa naman tumatanggap sa Panginoon, sige, pinagpe-pray po namin yan. Bakit? Sa pag-asa na isang araw, ay madala mo rin siya dito sa church na ito. Kasi, obviously, alam niyo po ba, yung mga pinapanalangin niyo is an act of faith into you. Act of faith mo yun Kaya lang, alam niyo, ang pinaka-the best po niyan, dalhin mo po sila sa Panginoon, turuan mo silang lumapit sa Panginoon. Dahil pag lumapit sila sa Panginoon, napakahalaga po nun, dahil sila po mismo kailangan ng personal faith nila in God. Amen. We cannot borrow our faith into someone. Hindi po tayo makakahinawang po doon. Kaya mas maganda, ipakilala mo sila sa Panginoon bago natin sila ipag-pray. Although pinagpe-pray natin sila para makakilala sila sa Panginoon. Pero ang pinaka-the best po niyan, dalhin mo sila sa Panginoon para na sa gano'n, maging effective yung prayer natin sa kanila. Amen? Tingnan po yan. Tayo humihingi po tayo ng prayers sa pastor po natin. Pero ang pastor, minsan hindi natin pinagpe-pray. Diba? Why does your pastor need prayer? Because, una, he is fighting supernatural enemy.
Kailangan niya ng backup. Kailangan niya ng mga prayer po ninyo para lang sa ganon, hindi po siya talunan nito. Sapagkat your pastor is also a man. Tao lang din po yung inyong pastor. Kaya nga po, ang pinakamahalaga po dito, magtulungan po niyo tayo. Tumahan niyo ang pastor niyo, ipapanalangin niyo ang pastor niyo. Pero kung hindi niyo mahal ang pastor niyo, huwag niyo nang ipanalangin. Amen? Mahal niyo ba ang pastor niyo? Yes! Talaga lang ha. Pinapanalangin niyo ba ang pastor niyo? Yes! Ano na pastor Lolo? Hindi nga kayo nagpe-pray. Totoo lang. Lakas ang tawa ni brother lang. Di ba? Totoo naman yun eh. Yung isa, sinasabi lang natin, Pastor, pinagpe-pray kita palagi, lagi kita kasama sa prayer. Oo, ipay no, lagi ka tulog. Di ba? Kaya nga, galingin po natin yung pagpe-pray po palagi. Ano? Bakit po? This fighting for supernatural enemies. Hindi nakikita yung kaaway ng pastor eh. Actually, hindi naman ikaw talaga yung kaaway ng pastor eh. Kala mo lang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi naman ikaw yung inaaway ni pastor eh. Piling mo lang yan kasi lagi kang tinatamaan. Yan. Pero, alam niyo po ba, dapat nga matuwa ka sa pastor kung tinatamaan ka ng preaching niya. Alam mo kung bakit? Kasi special ka sa pastor mo. Imagine, every Sunday, ginagawa kanya ng topic para sa'yo. Bakit kaya? Dahil gusto kanyang maligtas. Dahil gusto kanya na ma-survive. Dahil gusto kanya na lumago. Dahil gusto kanya na isang araw magamit ka rin ng Panginoon. But I tell you, the true reason why your pastor needs praying because he wanted to be powerful too. Gusto niya na maging powerful siya. Bakit? Kasi gusto niya na lumakas siya? No! Kasi gusto niya na yung kanyang panalangin para sa iyo ay maging powerful din. Eh kung manghihina ang pastor, paano na kapag pinapanalangin ka niya? It is not effective. Hindi magkakaroon ng effect. Yung panalangin niya sa iyo, kaya tingnan mo, hindi ka na nababago ngayon. Bakit? Kasi hindi mo siya pinapanalangin eh. Ano? Okay. Kala nyo joke po ito? Hindi. Kaya nga nalalaglag po kayo kasi kulang na ibig sabihin yung panalangin natin sa pastor. Kaya nga, we need to revive the spirit of the pastors too. Kasi mabigat ang kalaban niya. Ang kaaway niya, ulitin ko, hindi ikaw, kundi yung dumadaya sa katawan mo. Alam niyo, kahapon, I was really blessed. Because, okay lang ha, sabihin ko po sa inyo, si Ren kahapon, alam niyo, talaga na-bother po kami, di ba? Natin yung mga worker, no? Talagang parang ang bigat ng ano niya, kahapon. Kaya, kinausil po namin siya, kinausap namin siya, and then, di ba, nung nag-pray kami, tapos, maya, wala yung bigat ng ano niya. Nakita ko talaga na lumabas sa kanya talaga yung nagpapabigat sa kanya. Alam niyo kung ano po ibig sabihin nun? There is power of Christ Jesus. Napakahalaga po talaga ng panalangin ngayon. Kung lumalaglag ang espiritu po ng bawat isa sa inyo, lumapit kayo sa pastor, magpa-pray kayo sa kanya. Pero bago kayo lumapit, make sure na ikaw rin pinagpipray mo ang pastor mo. Ha? Huwag mo naman ipag-pray yung pastor mo. Lord, dalangin ko every Sunday, hindi naman pagsalita si pastor. Lord, malating sana siya, Lord. Magkaroon sana siya ng tonsil. Alam nyo, mga kapatid sa Panginoon, huwag yun ang ipanalangin mo. Ang ipanalangin mo, Lord, bless mo pa po siya ng powerful and effective message para sa ganon. Lord, ano ba yung mga bagay na gusto mong baguhin sa buhay ko, magaganap yan. Now, tingnan nyo ha, if your pastor's being powerful, na kapag ikaw may karamdaman ka, pag nag-declare ang pastor dito sa pangalan ni Yesu Cristo, gagaling ka. Makikita mo, gagaling ka na agad. Halimbawa, wala kang pera ngayon pag pinag-pray ni pastor, I declare, mamaya pag uwi mo, marami ka ng pera. Makita mo, mangyayari yun. Amen. Ang problema po natin dito, hindi nyo pinag-pray yung pastor nyo eh. Honestly, sino po dito yung nagpapray sa pastor niya? Yun po naman. Ang dami nyo eh. Ang dami nyo eh. Kung 10 lang
sabi niya, maniniwala ako eh. Hindi, sige, totoo yan. Salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at pinagpe-pray niyo po ako. Hayaan niyo po hindi ko rin po kayo titigilan sa panalangin. Every month, once a day, magpe-pray ko po kayo. Amen. Okay naman yun? Isang araw lang sa isang buwan. Hindi naman daily ang sinabi ko eh. Hindi. Kasama po talaga kayo sa panalangin po natin. Tulungan po tayo kasi our enemy is not on blood and flesh. Hindi po yan kalaban po natin. Halimbawa, nag-away kayo ng misis mo. Hindi yan ang kaaway mo, huwag mo suntukin. Diba? Minsan, inaabot agad sa iyo yung misis mo. Masyado mo magagawin yan. Ganyan ka, di ba? Parang ang Armalite. Huwag siya. Huwag siya. Ipag-pray mo siya. No. Si nanay tawa na nanay nakatawa. Huwag siya yung ipanalangin mo yung nandoon. Kasi there is supernatural enemies. Lagi natin tatandaan yan. Our battle is in the spirit. Ha? Kaya, kung meron mga galit sa tao, huwag yung tao. Ang kagalitan nyo yung gumagamit doon sa tao na yun. Amen. Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat tayo ay nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang, humiiral sa sanlibutan ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Nandyan po yan. Naglipa na po yan. Kaya nga, hindi mo mapapansin, di ba? Sa isang iglap, biglang mainit ang ulo ni Mrs. Diba? Walang kaano-ano, walang kagatol-gatol, bigla na lang nag-iinit. Marahil, nababaan po yan. Nababaan. Ganon din si Mister, bigla na lang nagsusungit si Mister. Diba? O kaya yung anak mo, biglang binawalan mo lang halimbawa mag-cellphone, nag-hysterical na agad, nagalit na, nagwala na, binalbag na yung TV niyo. Diba? Yun, nababaan po yun ng mga naglipa na mga principalities on the air. Yan. Kaya nga, halimbawa ngayon, hindi ka nakikinig ngayon, ayan, nababaan ka na. So, yun, sa katabi mo, be aware. Be sober and vigilant. Ayan, the devil is like a roaring lion. Ayan. Ayan. Handa kang sakmalin. Tingnan mo, kung nakasakmal na sa leg mo yan, kapain mo yung leg mo. Kumapa naman itong mga ito. Masunurin ito. Kinapa naman yung leg nila. Okay, tuloy po natin. Yung po yung kalaban natin, si Spirito po yun, si Satan po yun, hindi natin nakikita. Our enemy cannot be seen. Hindi natin nakikita yan. Kung halimbawa, yung parang laging lagas yung bulsa mo, halos puro bulsa ka na lang, wala naman laman. Ang ibig sabihin nun, nananakawang ka nitong mga principalities in the air. Nito, hukbo ng mga kasamaan po nito. Kaya kung bakit nagkakaroon ka ng mga iba't ibang problema at pagsubok sa buhay mo, it is because of this enemy. This supernatural enemy. Ikalawa, bakit kailangan ng pastor ng panalangin? He is human and susceptible to temptation. He is open to temptation. Pwede rin siyang matukso. Actually, ano bang pinagkaiba natin? Parehas tayong lalaki, parehas tayong tao, parehas tayong nangangailangan ng pera, parehas tayong kailangan natin mabuhay, meron tayong pamilya, parehas lang tayo. Kaya He is also open to temptation. Amen? Kaya nga kailangan din ng pastor talaga ng protection para nang sa ganon, hindi po talaga tayo, hindi po siya talaga matukso ng kaaway. Sinasabi natin, hina naman itong pastor na ito, bakit kaya nagawa niya yung bagay niyon? Because of never the congregation pray for your pastor. You never pray their pastor. Kung ipinapanalangin nyo ang inyong pastor, magiging matatag at matibay ang inyong pastor. Kaya nga kung minsan, di ba sinasabi natin, ba't gano'n? Yung pastor natin daw ang hina. Buti pa yung mga pastor po doon sa mga mega church, ang gagaling magsalita. English speaking pa. Naku, kung lagi niyo ako pinapanalangin, baka fluent na ako magsalita ng English ngayon. Amen? Kaya wag niyo ako pupulaan kapag halimbawa sumasablay yung pag-i-English ko. Kulang ka sa panalangin, dahil. Amen? Kapag halimbawa nakikita mo medyo sablay-sablay ang preaching ni pastor, wag mo sisisihin si pastor. Sisihin mo yung sarili mo kasi hindi mo pinag-pray yung kanyang ginagawang mensahe. Amen? O nakita nyo, akala nyo, sinisisi nyo yung pastor, ano? Ang pastor po, nakasalalay din po yan sa pangyarihan ng Diyos.
Kaya nga kailangan po natin na ipag-pray po talaga ang ating pastor po. Now, why does the pastor need this prayer? Kasi nga po, he is open to temptation. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao tapat ng Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyo makakaya sa halip pagdating ng pagsubok. Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Sabi ko sa inyo, pare-parehas lang tayo may pagsubok. Your pastor is not a powerful man. It is the same with you. Parehas naman po yan. Kung ano ako, ganun ka rin. Kaya lang tayo po ay talaga nakadepende lamang sa panalangin natin sa Panginoon. Why sometimes we feel strong? Why sometimes we feel courageous? Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, yung kasi lamang po sa atin ng ating Panginoon kung bakit tayo lumalakas. Maaring itong oras na ito, malakas yung pananampalataya mo sa Panginoon, kaya lumalakas ka. Maaring kaya ka humihina dahil nawawala yung pananampalataya mo sa Diyos at hindi ka na nagtitiwala sa Kanya. It is the same with your pastor. Kung minsan bumabagsak din ang espiritu ng pastor. Alam niyo kung bakit? Because of this temptation. At kapag halimbawa po nito, na-overcome ng pastor yung temptation na yon, yung mga pagsubok na yon, hindi niyo po ba napapansin? Ang galing naman ng pastor, nalagpasan niya, humahanga tayo. Amen. Pero ang hindi mo alam, ikaw din, ganon din, kaya mo rin yun. Amen. Kaya nga, there is power in a prayer and the pastor need their prayer. Kailangan niya talaga ng panalangin. He needs wisdom for counseling, leading, and preaching. Kaya nga, tingnan niyo, pansinin niyo po. Minsan sinasabi natin sa pastor natin, bakit ganon? Para naman ang bobo naman ni pastor. Ha? Bakit ganito? Ganon lang yung mga preaching niya, parang hindi naman tumatagos sa puso ko. Minsan nilalait natin yung iba. Alam niyo kung anong talagang kulang doon? Kulang talaga yung panalangin ng congregation. We need to pray for them. As your pastor pray for you, pray your pastor too. Panalangin niyo rin po sila. Kaya nga po, mahalaga ang panalangin po. Kaya kung halimbawa kulang sila sa kaalaman, meron naman po tayong panalangin. Ano po yung binigay sa ating panalangin ng Panginoon? Santiago chapter 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng sagana at hindi nanunumpa. This is a kind of prayer so that we can ask to God. Ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin, kulang ka sa karunungan. Ito na, Santiago 1:5. Manalangin ka lang, humingi ka sa Kanya. Hindi ka susumpatan ng Diyos kahit hindi ka nagcha-church. Bakit hindi ba kayo nagcha-church? Tingnan. Bakit natutulala na kayo ngayon? Prayer kasi ang pinag-uusapan no? Sabi niyo kanina, sino mga nagpe-pray dito sa Panginoon? Lahat kayo nagtaasan ng kamay, pero bakit ngayon hindi na makakonect? Yan. Okay? Nandiyan pa po ba kayo? Yes! Marami pong prayer that offered to us by God. At isa na po dito, kulang kayo sa karunungan, kulang tayo sa kaalaman, nalilito kayo sa mga bagay na ginagawa nyo, and then ask for Him. Amen. Ask to God, nabigyan ka ng karunungan sa bagay na, litong-lito ka lang, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Halos affected na yung relasyon mo sa Panginoon, and then ask the Lord. Sabi ni Santiago, humingi kayo sa Kanya. Humingi kayo sa Diyos at ang Diyos ay sagana mamigay at hindi po nanunumbat. Kapatid, yan lamang po naman kasi ang kulang natin Kung bakit po tayo nahuhulog sa kamay ng kaaway, it is really because of lack of wisdom. Kaya nga nang sabi po ng Hosea, people destroy because of lack of knowledge. Kulang sa kaalaman. Kaya ka nalalaglag, kaya ka natutokso, kaya nadadapa, kaya ka nawawala dahil kulang sa kaalaman. And that was the reason why we are being filled in the Spirit. Kaya nga kung minsan, di ba, we choose to depart our life and separate to God. Bakit po natin pinipili yun? Kulang sa kaalaman. And we need prayer para na sa ganon, makapanatili tayo sa Panginoon, bigyan tayo ng karunungan, and we choose the right thing para na sa ganon, maging matatag tayo at maging matibay tayo sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Things can give to our pastors through our prayer. Ano ba yung mabibigay natin sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin po ninyo?
Tandaan niyo, mahina rin po ang pastor. Kaya lang lumalakas ang pastor dahil nakikita niya masaya kayo. Dahil nakikita niya lumalago kayo. Dahil nakikita niya na nagbababad kayo sa presensya ng Panginoon. Pero kung nakikita ng pastor na lagi kang inaantok, lagi kang nanlalambot, lagi kang wala sa ulirat, lagi kang wala sa Panginoon, I tell you, panghihina ng pastor yan. It's getting time to see those congregation at that situation. Nangihina ang pastor kapag nakikita niya nangihina kayo. Nangihina ang pastor kapag nakikita niya na kayo po'y nalulunod sa kalayawan ng mundong ito. Nangihina ang pastor kapag nakikita niya na nakokompromise kayo sa mga bagay na mali. That's why, alam niyo po, sa inyo rin po kumukuha ng lakas ang pastor. First, to the Lord, and second, to their fellow congregation. Things can give to our pastors through our prayers, strength, wisdom, discernment, and power. Hindi niya lubusang matatanggap itong mga bagay nito without the help of his congregation. Kaya nga kung mahina yung pastor mo, maaaring may pagkukulang ka rin sa iyong pastor. Kaya kung halimbawa, there is something that you felt about your pastor, then pray. May nararamdaman ka na kakaiba sa pastor mo, pag-pray mo siya. Instead na siraan mo yung pastor mo, pray for him para makarecover siya doon, ma-revive yung espiritu niya. Hindi yung para bagang aayawan mo na yung pastor mo. Wala na akong tiwala sa yung pastor. Ayaw na kita, pastor. Hindi ko na gusto ang mga preaching mo, pastor. Alam niyo kung bakit? Because you are the one who did not pray for your pastor. Kaya nangyayari yun dahil hindi mo na pinapanalangin ng pastor. Hindi naman ako pinagpapala dyan sa church na yan. Why? Because you didn't pray for your pastor. Hindi naman umayos ang kabuhayan ko dahil sa church na yan kahit tumaatin ako dyan. Because you didn't pray for your pastor. Ibig sabihin, nagiging powerless ang pastor kaya hindi na tumatanggap yung mga panalangin niya sa buhay mo. Pastor always declared blessing to everyone. Kung mapapansin ninyo, kapag ang pastor, nanalangin na, Lord, pagpalain niyo sila, Lord. Lord, pagpalain niyo sila. Siksik-liglig at umaako ng pagpapala. Kahit na nagmumukha ng ano ang pastor, para na maibuhos sa inyo, madeklarahan kayo ng pagpapala, di ba? Kahit na parang may gano'n na yung pastor dito, ganyan-ganyan dito. Nakala mo, kitikitin na binubulate. Amen? Kaya nga, yun yung mga bagay na may bibigay natin sa pastor kapag siya tayo na pinapanalangin natin siya. Ikalawa, how to honor your pastor? Honor your pastor by praising him. Paano po ba natin paparangalan po itong pastor na ito? Alam niyo, natatandaan niyo po yung kay Abimelech. Genesis chapter 26 verse 11. Ang sabi mo dito, so Abimelech warned all the people saying, whoever harmed this man and his wife will surely be put to death. Grabe si Abimelech, ano? Sabi niya po kay Abraham, sabi niya sa mga tao po doon sa paligid po nila, sabi niya sa mga Hudyo, walang sino mang kakanti sa taong ito. Do not put harm to him. Do not kill Abraham, or else kayong mananagot sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba kung anong ibig sabihin po nito? Because according to the Bible, according to the book of Psalm 105, verse 15, ang sabi po dito, do not touch my anointed ones. Do not do my prophet no harm. Huwag niyong sasalingin ang aking lingkod. Alam niyo po ba kung bakit bumibigat sometimes yung pamumuhay natin? Kasi meron kang nasasabi sa pastor mo. Kasi you are being disagreeing into what he preached into your life. Kasi minsan, sometimes, we are opposing and against and contradicting to the given words to you, delivered to you by a pastor. Nakalimutan mo na he was ordained by God. At sa Diyos tayo mananagot. Sabi nga po dito ni Abimelech, huwag niyo siyang sasalingin. Maging yung kanyang asawa, huwag niyong gagalawin. Kasi mananagot kayo. You will surely put him to death. Grabe, di ba? Kasi alam niya, ito po si Abraham was belong to God. Now, mga kapatid sa Panginoon, huwag niyong kakantiin ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi mananagot tayo sa ating Panginoon. Most especially kapag may kinalaman niya sa mga pagtuturo niya sa iyo. Amen? Amen? Do not put
harm to them. Respect them. Try to lift them. Kapag kahit naiinis ka na sa pastor mo, pag-pray mo siya and then lift him. Honor him by praising him. Alam niyo, how to praise your pastor? Lift their spirit in God. Taas niyo siya sa Panginoon. Kasi alam niyo, instead of trying to lift them, sometimes we turn down our pastor. Tayo pa yung parang nagbabagsak sa pastor natin. Tayo pa yung parang nag-a-accuse sa pastor natin. Tayo pa yung lumalaban, go-contradict. Instead of being one with your pastor, pinagpala ka sana ng Panginoon. Kaya lang, tayo pa yung parang nagbagsak sa Kanya. Kapatid sa Panginoon, gusto ko malaman mo, if you praising your pastor, God will do the rest from you. Ang Diyos ang gagawa sa mga bagay sa buhay mo para pagpalain ang buhay mo. Those who bless a pastor, those who bless the one who ordained by God, I tell you, silang mga nagbe-bless sa mga lingkod ng Diyos, pinagpapala ng Diyos yan. Amen. Amen. Silang mga nag-iingat sa mga lingkod ng Diyos, iniingatan ng Diyos yan. And vice versa, silang nananakit sa mga lingkod ng Diyos, nasasaktan din yan. Silang mga sumusumpa sa mga lingkod ng Diyos, tumatanggap din ng sumpayan. Silang nagpapahirap sa mga lingkod ng Diyos, pinapahirapan din po yan. Malinaw na sinabi po dito ni Abimelech. Abimelech warned all the people, saying, whoever harmed this man or his wife will surely be put to death. Kaya namamatay yung espiritu natin because we are being opposed already to our pastor. Kaya namamatay yung kabuhayan natin because we all also contradicted to him. Nagiging laban tayo, we fight back to our pastor. Kung bakit ano nangyayari sa atin? The curse coming. Kasi hindi papayagan talaga ng Panginoon na sasalingin po natin yung kanyang lingkod na ginagamit. Once na itinalaga ng Panginoon po yan, po yung sasalingin. Honor Him, praising Him. Kasi yung bagay na yon ay sa Diyos yung ginagawa. Kung ano ginawa nyo sa akin lingkod, ay parang sa akin yun na rin ginawa, sabi po ng Panginoon. Amen. Pastors need encouraging. The enemy tries to discourage them. Kaya nga kailangan ay na-encourage pa nga po natin yung pastor. Nandito lamang po kami. Mga grateful words na marinig po sa inyo ng pastor, yung pastor. Dito lamang po kami po yung nagmamahal sa inyo. Ang sarap ka po kanina, yung mga ina-express niyo po dito, pastor. I was overwhelming, oh Lord, sa Lord, sa mga bagay na yun. Nabe-bless po kami. We love you, pastor. Ang sarap pakinggan eh. Amen. Kahit hindi sinasabi sa akin ng misis ko, yung naririnig ko sa inyo. And then, si Sister Mary, lagi po yan. Lagi po. Ako yung hindi nagsasabi noon. Uy, natawa naman, no? Yeah. Ang sarap pakinggan po nung kapag sinasabi niyo po yun, Pastor, we love you. Mahal ka po namin. Nag-bless po kami, Pastor, sa mga pagtuturo niyo. Ang sarap po pakinggan mo doon. Nagsulit na po kami doon. Amen. Good words lift and revitalize. Give some your pastors open. Ang sabi po dito, yung magagandang salita, mga kapatid sa Panginoon. Kaya hindi nyo napapansin, pinipiga kayo ng pastor nyo, magsalita naman kayo. Mag-share naman kayo. Saan ba yun? Saan na yung mga tao na yun? Bakit nandiyan kayo lahat sa likod? Alam nyo kasi, tatamaan kayo, ano? Yan na, nagsigawan na sila. Oh. Kaya wala nakaupo dito sa harapan na ito. Nagtago kasi alam nila, mabibira sila ngayon eh. Salamat sa inyo, mga kapatid sa Panginoon. Yan, mga pagpapala po ng church po yan. Lahat po kayo na nandito, tandaan nyo, you are all blessing to this church. Kahit sino ka pa, kahit bago ka lang dito, pagpapala ka ng Diyos dito. Kaya, actually, hindi naman po talaga tayo nag-aaway-aaway dito eh. Kanan nyo lang yun. Kasi meron po talaga, ang pastor po talaga, direct to the point po yan. Kasi anong gagawin po natin doon sa demonyo na dumadaya sa'yo? Alam mo naman sabihin ko, yung cute ng demonyo mo. Ganda ng demonyo mo. Ganun po ba yan? Hindi, nire-review agad yan. Oy, demonyo ka, lumayas ka sa taong ito. Hindi marunong magsalita. Demonyo, layas! Di ba? Ganun naman po talaga eh. Paano mo ikakasawt yung isang demonyo sa katawan ng tao? Demonyo, cute. Love.
Hindi nilalablab ang demonyo. Nire-rebuke po yan. Amen. Sabi nga ako, if you want covering, accept the rebuking words from you by God. Covering po yun para hindi po tayo mapasukan ng kaaway. Amen. Kaya nga po yung good words, live and revitalize your pastor. At ano pa sabi dito? Give some to your pastor open. Give some to your pastor open. Give some to your pastor open. Bigyan nyo raw yung pastor nyo! Naku naman, hirap nyo naman yung iba, hindi na maka-amen no? Ha? Ulitin ko, give some to your pastor open. Ito po nga yung mabigat nun open. Ibig sabihin, dalas-dalasan nyo naman. Hindi yung isang buwan lang. Di ba, minsan tinitipid pa yung pastor, alam nyo, doon lang nalilip nyo po yung kanyang espiritu. Lumalakas siya at ginaganahan siya na mag-message para sa inyo, para sa ganon, lahat tayo ipagpalain ng Diyos. Amen! Amen! Alam nyo, pagka kumalam na yung sikmura ng pastor, paano pa siya makakapaglangin? Ang hirap manalangin nun, nagugutom siya. Mga patama ni pastor, no? Mga pataplis ni pastor, natakalata no? Oo, gano'n na talaga ngayon Tawag si brother. Ano po yan? Kasi sabi po dito, how to live and revitalize our pastor. Paano natin sila papalakasin? Paano kung halimbawa, bibigyan mo sila ng alakdan? Ha? Bibigyan mo sila ng ahas, ng cobra. Paano matutuwa sa iyo ang pastor mo? Ikaw man to. Sige, ikaw, bigyan ka ng pastor mo. Halimbawa, Sister Tare, gusto mo ng ahas. Pastor mo, ilapit sa akin. Aray, sakit tuloy balikat ko. Di ba? Hindi mo natanggapin yun. Kundi tatanggapin mo, yung talagang parang sakit Bigat. Tumatanda na po kasi talaga. Di ba? Yun yung nakakapagpalakas po sa kanya. Yung simple things that you bring or brought to your pastor, doon lang talaga honestly, ang sarap na sa pakiramdam nun. Yeah? Hindi yung iniirap-irapan mo yung pastor. Mamaya mahipang ka ng hangin dyan Nasa labas ka na ng binakbang mo yun. Tawa naman ko, lakas tumawa ito. Ang sarap tumawa nitong bata na ito Hindi mana sa nanay niya. Sino nanay mo? Sino? Ay, dyan ni nanay? Dyan. Pwede ba tumayo? Oo. Ay, parehas din naman Hindi masaya. Hindi niya si Sir Rosalie. Kaya lang, ano lang yan kakanood ng K-pop. Pero masayahin mo yung tao na yan. Sabihin niya na, Sister Rosalie, kahit ngayon, magba-Bible study tayo sa inyo. Doon na, alam niyo yung ganyan lang, yung bibiro-biroan lang tayo bilang iisang magkakapatid sa Panginoon. Yan lang, lumalakas po, pastor po dyan Amen? Amen? Lalo na yan sila Sister Maylin. Below the belt pag nagbiro sa pastor yan. Naninindihan ko naman po yun Talagang ganun lang kayo. Kala nyo makakaligtas kayo Moment ko to, May mahal kayo ni Pastor. Mahal ko po kayong lahat yan. Sige, tuloy po natin ito para mas madigdig ko pa kayo. sabi mo na aklat po ng Kawikaan, Kawikaan chapter 12 verse 25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisan, ngunit ang magagandang balita ay may dulot na kasiglahan. Amen? Hindi, ganito nga pagpanik po dito, galing na hayop. Pastor, hindi raw po makaka-attend sila, Wow! Pastor, may sakit daw po si Pastor, ayaw na raw po umatin ni Alam niyo, hindi po nakaka-revitalize po ng espiritu ni Pastor po yun. Dapat always keep your good reports. Amen? Amen? Natandaan niyo po yung mga Israelita, hindi sila nakapasok po sa promised land. Why? Because of the bad report.
Kahit na ikaw, personally, dapat kapag halimbawa, umaharap ka sa pastor mo, lagi mo sinasabi, Pastor, I was blessed kasi ang daming nabago sa buhay ko. Pastor, I was blessed kasi ang dami ko natututunan. Pastor, I was blessed kasi naranasan ko ang Lord. Pastor, I was blessed because kinakasihan ako ng Espiritu ng Panginoon kapag tayo po ay nag-worship. That was good report. Kaya lang alam niyo po, ang nakakapagpahina po sa buhay po ng isang pastor, yung mga bad report niyo, Pastor, hindi na po ako makakaati ng gawain. Pastor, aalis na po ako. Pastor, magpapaalam na po ako. Alam niyo, kung ang pastor namimigati sa puso, sa mga binabalita mo sa kanya, ang lagay, ang Diyos hindi. Lagi niyong tandaan, your pastor is belong to the heart of God. Kapag nalulungkot o namimigati ang pastor mo dahil sa kalagayan mo, masigit ang Panginoon. Kaya do not grieve your pastor. Because as you grieve in your pastor, you grieve the Holy Spirit, you grieve the Spirit of Jesus. Kasi yung pastor niyo, ginagamit yun eh. Kaya kapag napasaya mo ang pastor mo, nabigyan mo ng kagalakan ng pastor mo, parang ang Diyos na rin yung galak na galak dahil sa mga ginagawa mo. Ang Diyos na napaparalan po yun. Because He only sent the pastors to you. Ang Diyos lamang yung nagpadala sa iyo ng piningkod na ito. Focus on your pastor's strong point and speak of them open. Yan. E kaso pag magkakaharap na tayo, ayaw nyo na kausapin si pastor. Ha? Naiiyak kayo lumapit kay pastor. Minsan, bigla na lang pagkatapos na, in Jesus' name, Amen. Ang bilis eh. Dahil pa-tsunami, biglang naubos na lahat ng tao dito. Hindi man lang, halimbawa lang, pagkwentuhan, Pastor, kamusta na kayo? Di ba yung medyo may banding moment man lang tayo, no? We need to study the character of your pastor. Kung ano yung makakapagpalakas sa kanya. Minsan nakala natin, basta makapagkwento lang tayo sa pastor natin, negatibo naman yung ikukwento nyo. Pastor, alam nyo, ang hirap ng buhay, pastor, ang dami kong utang. Pero paano mo mapapalakas yung kalooban ng pastor doon? Paano mo ma-re-energize yung pastor mo? Kung halimbawa lagi mo sasabihin, Pastor, nalubi yung paninda ko, Pastor. Naubusan kami ng gas, Pastor. Nagtulak kami sa may tulay, Pastor. Very inspiring. Isang araw, magkapagtaka kapag tumirik din po yung pastor mo. At sinabi sa iyo, naubusan din ng gasolina. Ikaw ang nagpapagsak sa espiritu niya. Example, alam niyo ba? Yung mga halimbawa, magpakita ka lang ng interest sa pastor mo, sa mga sineshare niya, kahit hindi ka naman interesado. Nakaka-bless na yun. Amen? Nakaka-bless na yun sa isang katulad po namin na naglilingkod sa Panginoon, na kapag halimbawa nagsishare si pastor, no? Kahit na tumawa ka lang na tumawa. Amen. Amen. Kahit hindi mo naiintindihan. Overwhelming na joy na yun, dumarating po sa pastor. Kaya lang, kapag nag-share si pastor, makikita mo nagpupunas pa ng laway. Hello? Paano ma-energize yung pastor mo? Hindi nalakas ang pastor po nung kapag nakikita ko, yan, patulad yan, ang dami nyo ng tulog. Kanina, isa lang yung nakikita ko ngayon. 6 na yata. Hello? Amen? 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 Praise the Lord. Dalangin ko sa Panginoon, magpalain po kayong lahat po dito. Philippians chapter 4 verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yan po yung dapat na nai-impart po natin sa isipan din po ng pastor. Hindi po yung nagiging palaisipan ka sa pastor. You look mysteriously. Ha? Kung minsan pakihinarap mo, hindi mo alam kung anong iniisip sa'yo. Hindi ikaw mo lang ako. Nagsishare ka lang naman. Pagkat sa nagtawal na tingin siya. Di ba?
Hindi mo alam kung ano yung laman ng isip eh. Kaya sabi sa atin ni Pablo, dapat na maging laman ng ating isip mga bagay na karapat-dapat. O ano ba yung karapat-dapat? Kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, karapat-dapat lang mag-share ka rin ng words of God. Huwag mong isi-share yung problema mo. Huwag mong isi-share kung ano yung mga bagay na mabigat sa'yo. Yung mabigat na nga ang mukha ng pastor, mabigat pa ang mukha mo. Ano nangyari? Nagkabigat-bigat na. Hello? Kumakarni na naman sa pastor. Okay. Alam na po natin po yan, ano? Kailangan makapag-impart po tayo ng mga positibong mga words o magagandang salita sa isipan ng bawat isa po sa atin. Amen? Amen. Ikatlo, honor your pastor by protecting him. Wow! Pakisabi mo, pinoprotektahan mo ba ang pastor mo? Pinoprotektahan mo ba ang pastor mo? Ilang bala na ba naipon mo? You need to protect your pastor. Kung mapapansin niyo po, natatandaan ko po yung si Lot. Si Lot nung dinalaw po siya ng mga anghel. Natatandaan niyo po yun? Ano nangyari doon? Wala lang. Hindi ko alam. Meron tayo, di ba? May dumating na panauwi po si Lot. Yung mga anghel, anong ginawa po? Nilapastangan ng mga yung mga kapitbahay niya po doon. Binastos po nila itong mga anghel. Tapos sabi po ni Lot, huwag na itong mga bisita ko, mga kapatid, magkakasala tayo sa Panginoon. Nilabas niya yung mga anak niya, yung mga anak ko na lang. Diba? Sinakripisyo niya yung mga anak niya to protect the angels of God. To protect the servant of God. Meaning, alam niyo po, we as a follower of Christ Jesus, we need to protect our pastor. Because pastor sometimes being pictured as an angel of God, as a messenger of God. Kaya nga, mananagot tayo kung hindi po natin po protektahan yung mga lingkod ng Diyos sa ating buhay. Amen. Your pastors will be under attack by whom? Sino kaya yung mga ma-atake sa kanya? Una, he will be under attack by the powers of darkness. Lagi po yan. They are the target of the enemy. They are the target of Satan. Siya po yung talagang target, main target ng kaaway. Kaya matulungan niyo naman po yung pastor ninyo. Huwag niyo siyang pagkawanan. Bahala ka, pastor. Pinasok mo yung pagpapastor. Ngayon, pati kami, idadamay mo niyan. I tell you, damay ka talaga eh. Kahit na i-separate mo yung buhay mo, damay ka sa buhay ng pastor sapagkat ang Diyos ang nagpadala sa iyo nitong pastor na ito. Hindi siya basta sumulpot lang sa buhay mo. Hindi siya basta pinakinggan mo lang. Kundi ang Diyos ang nagdala sa iyo, ang humirang sa iyo, para na sa ganoon, ipadala sa iyo itong lingkod na ito para iayos at turuan ang pamumuhay mo. At sino ba po itong umaatake sa pastor? He will be under attack by those whom no one can please. Yung pong parang mga taong hindi mo masaway-saway. Yung mga taong parang hindi mo mapakiusapan. Yung mga taong ayaw sumunod. Yung mga taong lagi na lang ang gusto, labanan ng labanan ang pastor. O yung mga mahirap na kalaban po talaga eh. Alam niyo po ba yan po yung mga binababad din ng mga pastor. Sino ba po? He will be under attack by those who are easily offended. Ayan. Yung mga miyembro na kung saan ang bilis nilang ma-offend pagdating sa kanilang pakikinig sa salita ng Diyos. They can easily attack their pastor. Binabalikan agad nila. No, ano naman yung mga sinasabi ni pastor na yan. Kala mo, napaka-perfect nitong pastor na ito. Always remember, keep it into your mind na hindi ang pastor ang may gawa ng mensahe na yun para sa iyo. It is God. Kung tinatamaan ka doon, tinatamaan din ang pastor mo. And do not attack your pastor or else mananagot ka sa nagsungko sa kanya. Amen? Naintindihan po natin yun. Protect our pastors by putting fires in the congregation. Ikaw dapat yung naglalagay ng apoy, hindi yung sinusunod mo yung church. Amen? Tayo mismo. Asan yung apoy mo ngayon? Apoy mo nandito sa dibdib mo, sa galit. Ang dapat na maging apoy mo na nandito, the fire of the Holy Spirit.
Yun yung nagbibigay sa iyo ng alab, yun nagbibigay sa iyo ng sipag, yun nagbibigay sa iyo para na sa ganon. Lahat ng bagay na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, we keep back praising back to Him. Yung ibinibigay po natin sa Panginoon, yung papuri binabalik natin sa Panginoon. Bakit? Kasi nagpapasalamat ka dahil nga sa maalab na Espiritu ng Diyos na nasa puso mo, lahat ng bagay na tinatanggap mo spiritually, anong ginagawa mo? We pay back into your praising to God. Masaya-masaya ka. Amen? Akala mo, lagi na lang ikaw eh. Akala mo lagi na lang ikaw. Akala mo lagi na lang ikaw. Pero ang hindi mo alam, ikaw talaga. Bakit? Kasi tinatarget ka talaga ng Panginoon sapagkat gusto niya ma-deliver yung puso mo into the fire of the Holy Ghost. Gusto niya kasi yung mag-break talaga eh. Every one of us may binibreak ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, we need to put fire into our congregation. Ikaw yung magpapaalam. Ikaw yung magpapainit. Ikaw yung magpapasigla ng gawain ng Diyos. Hindi tayo yung taga-baksak. Hindi tayo yung taga-destroy. Because it is not our job. It is the job of our enemy. Our job is to build. Amen? Our job is to lead and praise God in our life. Yun ang trabaho natin. Kaya nga kapag halimbawa sinisira mo yung isang tao, sinisira mo yung pastor, sinisira mo yung gawain, hindi mo ba alam trabaho ng Satanas yan? Trabaho ng Satan yan, trabaho ng kaaway yan, because the thief comes to steal, kill, and destroy. Pero si Jesus, ang kaloob ni Jesus is buhay na walang hanggan. Kaya nga, tignan mo kung anong ginagawa mo. If you put the wrong fire to your congregation, I tell you, mananagot ka talaga sa Panginoon. You must know which fire that you choose to contribute into your congregation. Ano po ba yung apoy na dapat na maging contribution mo, na ibinabahagi mo? Like today, you are here today, pero hindi ka naman nakikinig. And what is that kind of fire? It is the fire of the enemy to destroy the congregation, to destroy this service. And I hope that you will open your spirit into the Lord para sa gano'n, makapasok yung apoy ng Espiritu Santo sa buhay mo and to change you, revitalize you, para sa gano'n, lumakas ka na lumakas na lumakas, para sa gano'n, ang buhay mo ay mailagak mo kay Yesu Cristo. Amen. Alam niyo po ba, pag sinabi po na maalab na manggagawa, pag sinabi maalab na manggagawa, ang ibig sabihin niyan, it comes from you, the protections of the church. Ikaw yung pumoprotekta sa church, sa buong kongregasyon. Protection ka ng iyong pastor, protection ka ng mga manggagawa, protection ka ng church, protection ka ng service, protection ka ng bawat kapatiran. And that was our job through Christ Jesus. Remember that you are a soldier of God. Alam niyo po ba kung bakit tinanggap natin si Jesus sa buhay natin? Because we are victorious army of God. Mandirigma tayo ng Panginoon. Kaya nga nakasalalay po sa atin the protections of the whole church. Hindi naman pwedeng mapasukan po tayo ng kalaban dito. That's why there is a traitor. Kung bakit may mga lumalabas na traitor, dahil hindi po sila army of God. Kaya nga, make sure that you are a protector of this church. Make sure that you build the fire, the right fire that coming from the Holy Ghost. Pag-aralan mo mabuti, ano ba yan? Apoy na lang dito ngayon. Apoy ng galit ba yan? Apoy ng inggit? Apoy ng pagkasama ng loob? Apoy ng pag-aalala? Apoy ng kung ano apoy yan? The only fire that we need to have in our life is the fire of the Holy Ghost. Yung apoy na nagagaling sa banal na Espiritu ng Diyos. Para na sa ganon, hindi po tayo makasunog. Meaning we cannot destroy. Hindi tayo pagmulan ng pagkawasak. Amen? Kundi tayo pa yung maging kalaguan. Tayo pa yung maging kalakasan.
Amen? Protect your pastor. Protect your pastors by refusing to pass along gossip. Yan. Isa po yan na bumawasak po sa church. Yung mga chismis, pag uwi ng bahay, ano mo, ganyan. Which is may kinalaman sa inyong mga kapatiran. Which is may kinalaman sa mga, mag-chismis ka na ng iba, huwag lang yung sa loob. Pero still, chismis is not from God. Huwag tayo maninirang puri. Most especially the one that used to you by God. Kasi alam niyo po ba kung sino ang sinisiraan po natin, no? No one but Jesus. Remember that they are being deputized to you. Kinatawan sila. Para pinadala siya sa iyo para ayusin ang buhay mo. Pinadala siya sa iyo para i-guide ka, to lead you, to be the light into your path. Yun po yung trabaho po namin bilang pastor. And we are not an enemy to you. Hindi kami kaaway sa iyo. At ang kaaway mo ay wala dito, kundi ang kaaway mo ay nandun sa kailaliman. And supposed to be, wala pa siya talaga dun eh. Nandito lang siya sa paligid eh. Kaya alam niyo po ba, you are being deceived na akala nyo, yung pastor nyo ang kaaway nyo, yung pastor nyo ang minamasama ninyo, yung mga kapatiran ang minamasama ninyo. Pero the enemy is no one else but Satan. Siya yung nagtataboy sa iyo. Siya yung umaalipin sa iyo. Siya yung gumagapo sa iyo. Siya yung nagpapahirap sa iyo. Siya yung nagpapasama ng loob mo. Siya yung kinaiinisan mo. Siya lahat ng naglalagay sa iyo ng mga bagay kung bakit you are now against the church. And you are now against your pastor. Kapatid sa Panginoon, I want you to know this. Pag lumabas na sa bibig mo yung tinatawag na gossip, yung chismis, against your pastor, against your church, I tell you, there's something spirit, there is something strange into your spirit. Meron ng kakaiba doon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, stop gossiping. Sapagkat ang sabi ng Biblia, walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mga masisitsit. Amen. You know, you must be a gossip bastard to your pastor. Ikaw dapat yung uwasak ng mga tao na ito na gumagawa ng chismis. Pray for them. Destroy the works of the devil upon them. Alam niyo, ito pong mga masisitsit na ito, ito pong mga nagchichismis na ito, kargado po yan ng spirito ni Satan. Kaya wala po silang alam gawin, kundi manirang puri. Kapatid, malaki pong pananagutan sa Panginoon yung paninirang puri. Ika-apat, honor your pastor by partnering with him. Yeah. Make yourself as pastor, partner to your pastor. Dapat tayo po nakikipag-partner po tayo, nagiging tandem natin, pastor po natin. Huwag mo siyang hamunin into the boxing ring. Kundi itandem mo siya into your ministry. Amen. Amen. Yan po, yan talagang totoong attitude po ng isang taong naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba malungkot ang pastor na gumagawang mag-isa? Kailangan niyo po talaga ng katuwang. Alam niyo po ba na kapag mayroon siyang kasama na nawala, nalulungkot siya? Honestly. Kapag mayroon sa inyo na nawala, malungkot na pastor, hindi siya natutuwa. Kung iniisip mo, natuwa na siguro si pastor, wala na ako sa church. Natuwa siguro si pastor, kung alam mo lang kung gaano ka iniiyak ng pastor. Even though Elijah, si Elijah din po, na-depress po si Elijah nung akala niya na nag-iisa na naman po siya. He want to kill himself. Mga kapatid sa Panginoon, doon ang be-depress. Kung nadi-depress ka sa oras na ito, akala mo nag-iisa ka na lang, hindi ka nag-iisa. Make your partner and tandem with your pastor. Makikita mo, babalik yung sigla sa buhay mo. The ministry can be lonely work. Nakakalungkot. Kasi, katulad nyo mga kabataan,
naghahanap kayo ng kasiyahan, di ba? Minsan boring kayo sa gawain ng Panginoon, hindi nyo ma-appreciate. Pero pagdating sa labas, di ba, ang saya-saya ninyo. Todo-todo kayo sa kagalakan. Because our ministry is too lonely, too sad. Malungkot. Bakit? Kasi our moves or our action is very limited. Has limited. Hindi kami pwede ng ganito, hindi kami pwede ng ganun. Bawal magsalita ng masama. Bawal yung kilos na magasnaw. Bawal yung magaspang na ugali. That's why, parang boring. Pero alam niyo po, masaya ang pastor. Kahit pag tingin mo lang malungkot ang pastor, pero masaya ang buhay ng pastor. Bakit? Because he was now separated from the Word, from the simple Word. At yun po yung pinakamaganda doon. Ang nakakalungkot po dito, yung hindi makabitaw sa sanlibutan sapagkat ganun pa yan hanggang ngayon ay nakakadena pa rin siya at nakatali pa rin siya sa kasalanan. Ganun po pala yun. Yes. Kaya nga sabi nga doon, do not love this world or even things in the world. Pag yung ibigin dito, ang hirap Kasi ang sarap ibigin ng sanlibutan Ang sarap lang ibigin ng mga bagay sa sanlibutan. But God will command us not to love this world. Amen. Amen? Amen. The ministry can be lonely work. Medyo, kumbaga sabihin po natin nakakalungkot. People often promise more, they deliver. Anong ibig sabihin po nito? Parang puro pangako na lamang, nananatili na lamang sa pangako. Pastor, maglilingkod ako. O sige, maglilingkod ka. Pastor, maglilingkod ako. Sige, maglilingkod ka. Pero hinihintay mo siya, wala. It can be sad to your pastor. Pastor, I promise na tapusin ko lang ito. Pastor, pero maglilingkod ako. Napako na lang sa pangako. Pero ang pastor naghihintay sa wala. Most church work is done by a faithful few. Kaya iilan-ilan na lang makikita mo. Pagdating po sa church, iilan na lang po yun talagang trusted na gumagawa ng mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Yung iba umayaw na. Yung iba sumuko na. Yung iba bumitiw na sa mga pangako nila sa Panginoon. Yung iba kinalimutan na nila yung kanilang tungkulin pagdating sa Panginoon. Yung iba nakalimutan na nila yung kanilang panawagan sa Panginoon. That's why, very few, konti na lang. And make sure you are part of this valuable minority. Always keep in your mind that if you still keeping yourself doing your task into the Lord, I tell you, you are valuable to God. Mahalaga ka sa Panginoon. Kapatid ko, naguguluhan ka sa oras na ito. I tell you, walang magulo kundi yung isipan mo lang. Tanggalin mo yung magulong isipan mo, isipin mo yung mga bagay na kaibig-ibig na galing sa Panginoon, makikita mo yung panawagan sa iyo ng Lord, makikita mo. Napakaganda, napakasaya, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kasigahan. Tingnan nyo, lulungkot nyo na. Diba? Ang bilis ng kalungkutan no? Ha? Pag pinag-usapan na yung calling, nalulungkot na agad kayo, no? Hindi ba pwedeng maging masaya kapag tinatawag tayo ng Lord? Because of the salvations that offer. Ang sabi po ni Joshua chapter 22 verse 5, huwag lamang ninyong nakalimutan sundin ang mga tagubinin at kautosang ibinigay ni Moises sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh sa inyo na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang kalooban, tuparin ang kanyang mga utos. At, sabi po dito, maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso, kaluluwa. It is a great command. Nakita niyo po yung sinabi niya po dito, maging tapat kayo sa Kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at kaluluwa. Ano ibig sabihin niya? Ayaw na sa iyo ng lahat. Pero ano sabi ni Joshua? Maglingkod pa rin kayo ng tapat at paglingkuran niyo siya ng buong puso at kaluluwa. Naiinis ka na, naaasar ka na, napapagot ka na, dahil ang dami mong problema. Ano sabi ni Joshua? Maging tapat kayo sa Kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at kaluluwa.
depressed ka na, may karamdaman ka na, o ano man yung mga pinagdaraanan mo, still, anong sabi ni Joshua? Maging tapat kayo sa Kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at kaluluwa. It is the call to your pastor. Yan yung panawagan ng pastor. Kaya nga nakita mo, hindi ka makatugon-tugon. You know why? Kasi hindi mo kilala ang pastor mo. You know your pastor. You must know your pastor. Sapagkat ang pastor hindi lang kung sino-sino yan na basta inaway mo lang sa kanto, nakabangga mo lang sa kanto. Ang pastor ay inordain ng Lord para sa ganitong tungkulin. Kaya no one can condemn your pastor. Sapagkat ang isang pastor ay nagtsatsaga, nagtitiis, at tinatanggap niya lahat ng paratang, lahat ng masasakit na salita, lahat ng accuse, lahat ng accusation, lahat ng bagay na ibinabato sa kanya ng kaaway, tinatanggap niya yan sapagkat ang tungkulin niya sa Panginoon ay gampanan na maging tapat sa Kanya sa paglilingkod at paglingkuran ng Diyos ng buong puso at kaluluwa. Kapatid, kaya kung kayo naglilingkod kayo sa Panginoon, do not bother you by your emotion. Ang dami emotion ang pinakikinggan, hindi yung words of God. If you trusted to Jesus, kung ikaw ay buong tiwala talaga kay Jesus, hindi yung damdamin mo ang paiiralin mo, kundi yung iyong sinumpaan sa Panginoon, yung tagubilin sa iyo ng Panginoon. Ang sabi niya, maging tapat kayo sa Kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at kaluluwa. Kapatid, hindi mahalaga ang buhay ng isang katulad ko kung bibitawan ko yung panawagan ng pasnang ng Diyos sa buhay ko. Buong puso at kaluluwa, ang ibig sabihin niyan, buhay man ay kapalit, paglilingkuran dapat ng tapat at Diyos. Yung pag-aaral mo man, yung trabaho mo man, pamilya mo man, still, you need to serve God with all your heart and soul. Lalim na nito, soul na ang usapan dito Not your flesh. Hindi niya sinabi po na paglingkuran mo siya ng buong laman. Hindi niya sinabi dito ng yung buong lakas. Kundi ang sinabi niya dito, puso kaluluwa. Kaya, no reason to stop you by the enemy. Walang karapatan po ang diablo para pingilan ka. Sapagkat mayroon kasi umpahan sa Panginoon. Kahit na ang pinagdaraanan mo, ganyan ang pastor. Do your pastor deserve your honor? Dapat ba na tumanggap ng parangal at pasasalamat itong pastor na ito? Kung kilala niyo ang pastor ninyo, hindi niyo po siya lalaitin. Hindi niyo sasabihin ng mahina ka pala Sapagkat hindi niyo lamang alam kung ano ang sinusumpaan ng mga pastor na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Kaya, gusto ko po na malaman po ninyo. Kung may tiwala ka sa Diyos, magtiwala ka sa pinadala niya sa iyong lingkod. Kung naniniwala ka sa Diyos, maniwala ka sa pinadala niyang lingkod. Pero, kung naiinis ka sa Diyos, panggain mo lahat ng pastor, I tell you, nakaganti ka na sa Diyos. Pero, wala kang panalo. You cannot win the battle with the Lord. Hindi ka mananalo. Banggain mo nga ng banggain ng pastor mo, hindi ka mananalo. You need to honor your pastor, mananalo ka. You need to praise your pastor, mananalo ka. You need to protect your pastor, mananalo ka. You need to pray for your pastor, mananalo ka. Hindi mo ba alam na lahat ng bagay na ginagawa mo sa pastor mo, sa Diyos mo, papagparangal yun. Amen. Nagbigay ka ng isang basong malamig na tubig sa iyong pastor, tatanggap ka ng masigit pa dun. Whatever reward that given or tinanggap ng iyong pastor, tatanggapin mo rin. If you are being one with your pastor, I tell you, dadaloy sa iyo yung pagpapala. Amen. Pag pinagpala yung pastor, may pagpapala rin na dadaloy sa iyo.
Bakit? Because you are one with your pastor. Saan ka nakakita? Alam niyo nga po, pag open partnership kayo ng isang pastor, hati kayo. Ha? Hindi niyo hahatiin yung blessing ng pastor. Yung pastor, hati tayo dyan, sabi mo. Hindi. Ha? Trust God na meron ka rin. If you are truly partner to your pastor, pero kung hindi ka partner ng pastor mo, ikaw pa yung naglalagay ng sumpa, I tell you, it will be bounced back to you. Hindi po ako nananakot, ha? Sapagkat yan po yung talagang aral po talaga. Kaya nga, I tell you, wag po tayong papabulong sa kaaway. Amen? Yeah! I-drop out po natin lahat ng mga bulong ng kaaway sa buhay natin. Papansin mo, tatandaan ko po nung araw yung kapatid ko po yung nag-handle dati sa akin. Ako po ako talaga, luhusan talaga maging ano. Alam niyo kung ano po yung tinatanggap ng kapatid ko? Nanonood ko rin po. Totoo lang po. Pagka pinagpala siya, dumalaloy din po sa akin ang pagpapala. Mga kapatid sa Panginoon, ang sarap po kasi na mayroong pastor. Pag mabuti ka sa pastor mo, at marunong ka na magpahalaga sa pastor mo, pag ang pastor mo yung nananangin, always remember, the book of James, ang sabi ko dito, the prayer of the pastor is powerful and effective. Na kapag nanalangin ng pastor, tinutugon ng Diyos yan. Amen? Amen? Alam niyo po, yung mga kagalingan na binigay sa akin ng Panginoon, nakita ko nagmamanifest, nagtublong sa bawat tao po dito. Amen. Alam niyo, ang dami ko po dumarating na sakit po, karamdaman po sa akin. As I pray to God, wala, negative lahat. Amen? O, nakita niyo ulit si tatay. Ito yung sasalubong dito, ang ganda-ganda ng aura ng mukha. Bakit? Kasi tumanggap sa Lord. Diyos ang tinanggap niya. Natural lang, pag tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, alam mo naman sumpaan dumating sa iyo. Common sense lamang po yun. Amen? Kaya nagtataka yung mga kapitbahay nila, ano nangyari kay tatay? Bakit nagbabait na ulit? Nanay, no? Nagugulat sila ngayon sa tatay, no? Nakikipag-sparring na nga si tatay no, sa mga trabaho. Hindi nakikipag-away si tatay. Nakita nyo, di ba? Yung pagpapala ng Diyos. Amen? Kasi gusto ng Lord na magsama pa tayo ng matagal, tatay. Di ba? Kasi bless kami sa praise the Lord. Sa Lord po kapag okay. Volunteer to help in the work of the ministry. Yun po yung dapat natin. Tayo po mismo. Ikaw mismo mag-volunteer ka. Huwag ikaw yung aayaw. Bakit? Ano po ba itong mga ministry nito na dapat na naka-volunteer po tayo? Do not keep staying on your position. Huwag ka manatili lang sa ganyan. Gamitin mo yung mga talents mo. Gamitin mo yung iyong sarili. Dahil bakit? Ganito po yan. Shopee. Ay, hindi. Teaching. What else? Visiting. And soul winning. Diyan magagamit po natin yung sarili po natin sa mga bagay niya. Amen? Amen? This is how we voluntarily our life to God. Pag tayo po ginagawa natin ito, ibig sabihin, we have our partnership to our pastor. Ang meaning niyan, kay pastor ba talaga mayroong partnership? Sa kanya ba talaga yung partnership na yun? No! Sa Diyos po yun! Ibig sabihin, you are being partner yourself into God. Kapag nag-volunteer ka na ipagamit yung buhay mo, ang ibig sabihin po nun, partner na kayo ni Jesus kayo. Sapagkat hindi mo ba napansin, itong mga bagay na ito ay gawain ng Panginoong Hesukristo. Na kapag ginagawa mo itong mga bagay na ito, it will benefit you. Amen. Ang sabi dito, you and the entire church will benefit from this kind of involvement. Huwag kami manatili ng ganyan. Dapat ipagamit nyo. Listen, mga kapatid sa Panginoon, isip mo lang po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, itong mga bagay na ito will benefit you. Magdudulot po sa iyo ito ng magandang bagay. Amen. Your pastor will be encouraged when he witnesses and your willingness to work. Ang tawag po dito is partnership to God. Amen. Pagka nalugod ang yung pastor na gumagawa ka ng mga bagay sa Panginoon, ang ibig sabihin niyan, nabubuo yung partnership mo, ikaw at ng Diyos na ito. Ikaw at ni Jesus.
Pero kung wala kang ginagawa sa Panginoon, I tell you, huwag kang mag-assume na may partner na kayo ng Panginoon. And then you ask something for God. Minsan hihingi ka sa Panginoon, Lord, sweldo mo. Ha? Bakit? Partner ba tayo? Amen. Ang lakas ng loob natin manghingi sa Panginoon eh. Lord, pagpalain mo buhay mo. Bakit? Partner ba kita? Pansinin niyo ang mag-asawa. Ang mag-asawa, nagbibigayan yan. Hindi yan nagkukupitan. Ang mag-asawa, iisa ang kanilang kayamanan, hindi hati. Ang mag-asawa, iisa ang kagalakan, hindi hati. Ang mag-asawa, nagkakasundo, hindi nagbubugbugan. Ang mag-asawa, iisa ang wallet. Isa ba ang wallet natin? Hindi totoo po yan. Minsan, kapag wala nang laman yung wallet ko, wallet na ni misis ko, ang mabuksan ko. Minsan, pag wala laman yung wallet niya, hindi niya mabuksan ang wallet ko. Hindi nabuksan niya. Totoo po yan. We are one because we are partner. Amen? Pag partner ka with God, whatever you ask in the name of Jesus, because you have the partnership to Jesus, ano mangingin mo sa Kanya, sa pangalan niya, ibibigay niya sa iyo. Bakit? Kasi makikita niya, titignan niya yung listahan ng partnership niya, sasabihin niya gano'n, humihingi si Sebastian, tignan ko pangalan ni Sebastian. Ay, partner ko. Ano yun? Bigay ka sa'yo. Humihingi si Sister Janine. Ay, wala yung pangalan. Wala muna. Makipag-partner ka muna. Hindi. Ano lang yun, example lang. Pag naging partner ka, because of your work, you're voluntarily giving your life to this kind of job into God, gusto ko malaman mo, humingi ka sa Panginoon, ang bilis bigay sa iyo ng Lord. Amen. It will benefit to your life. It will give benefit to your family. And last, honor your pastor by paying him. Ayan, bayaran na tayo. Uli na kasi ito eh. Naku, yung iba, nakasimangat na Tingnan mo nga yung katabi ko, nakasimangat. Pagbayaran, sumisimangat, Hello? Hindi yan. Kasi iba naman kasi yung iniisip niya Pay double honor for those who labor in the words and doctrine. Parangalan niyo sila. Respetuhin niyo sila. Igalang niyo sila. Double honor for them na nagpapagal sa salita at sa mga aral na patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. 1 Timothy chapter 5 verse 17, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Elders who do their work well should be respected and paid well, especially those who work hard on both preaching and teaching. Kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba, karapat-dapat lang na i-bless niyo yung mga lingkod na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Lagi mong tatandaan, kapag dumating sa iyo ang kapahayagan ng salita ng Diyos, it is salvation. Lagi mong tatandaan na kapag dumating sa iyo ang salita ng Diyos, it is changing. Changes. Ibig sabihin nung may babaguhin na sa buhay mo ang Panginoon. Pag dumating sa iyo ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin niya breakthrough. Pag dumating sa iyo ang salita ng Diyos, ibig sabihin po niya blessing. Pag dumating sa iyo ang salita ng Diyos, ibig sabihin niya, it is Jesus. Kaya nga alam niyo po ba, we pay respect to our pastor sapagkat yung pastor mo, siya po yung kanyang tinalaga para na sa ganon, dalhin mo yung salita ni Kristo sa tahanan niyo. At yung bagay na yun, yun yung pagpapala ng Diyos para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag mong ikalungkot na sinishare ka ng pastor mo. Huwag mong awayin ng pastor mo sapagkat ang pastor mo ang susi para makaraan si Jesus sa puso mo. Remember that the words of God, hindi makakapasok si Jesus sa puso mo without the words of God. Because Jesus is the Word. Paano makakapasok si Jesus sa buhay mo if you reject the words of God? Paano makakapasok sa puso mo kung hindi mo tatanggapin ang salita ng Diyos? Jesus is the Word. And the Word is Jesus. From the beginning it is Word. And God is the Word.
Now, I tell you one thing. Pag tinatanggap mo ang salita, aral, doktrina nang nangmumula kay Jesus, si Jesus yung pinapasok mo sa buhay mo. And do not reject the words. At sino yung may dala po ng salita ng Diyos sa buhay mo? Your pastor. Kaya nga pasalamatan mo yung pastor mo sapagkat dinalang ka ng Jesus sa buhay mo. Sino ba naman magpapasalamat kung sumpa ang dinadala sa buhay mo? Pero kung si Jesus na ang dinadala, ipinapasok sa puso mo, hindi mo ba siya papasalamatan? Unless that you are devil. Unless you are for demons. Unless that you are for Satan. Hindi mo talaga ikagagalak na ipasok sa puso mo ang salita ng Diyos. That's why there is contradiction. That's why there is rejection to the word. That's why you hate the words. Kung ibang espiritu nakapasok sa iyo at hindi ka talaga para kay Kristo, I tell you, you hate that words. You hate that preacher. Amen? Pero kung si Jesus talaga ang nasa puso mo, I tell you, mag-overwhelm you. Lord, praise the Lord. Dumating ka sa buhay ko. Naging kalakasan na yung mga bagay na yun. At na-assure mo yung tagumpay na ibinibigay sa iyo ng Diyos na yun. Amen? The laborer is worthy of his reward. Karapat-dapat lamang po na tumanggap po sila ng pagpapala. 1 Timothy chapter 5 verse 18, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiig, na susulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat bayaran. Kapatid, do not say it to the pastor that you are a money matter pastor. He's not a money matter pastor. God is the one who tell you to bless your pastor, pay your pastor. Ang Diyos ang nagsasabi po noon, maliwanag na sinasabi niya, ang manggagawa ay karapat-dapat bayaran. Kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, walang bagay yung inyong ibibigay sa pastor. Walang kwenta, walang halaga. Kung ano man, gaano man malaki ang ibinibigay niyo sa pastor niyo, walang halaga yan. But the valuable things that can credit your pastor, alam mo kung ano? Yung pagmamahal mo, yung katapatan mo. Sapagkat yung katapatan at pagmamahal mo, yun yung pagbubukalin sa iyo ng Lord para sa ating Panginoon. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. And if you are being faithful to your church, most especially to your pastor, I tell you, this is how you say to God, Lord, I am be yours. Sa iyo ko, Panginoon. Hariin mo ko, Panginoon. If you keep on staying, if you keep your relations, your partnership to your pastor, it means, Lord, I am yours. Because we know that Jesus is a good shepherd. And He's the one who handled our soul. Siya po yung may hawak ng kaluluwa natin. And always remember, if you are for Jesus, you will honor your pastor. Magbibigay ka ng pasasalamat, magpaparangal sa iyong pastor kung mayroon ka talagang good shepherd. Sino ka ba, pastor? Sila man po kung alipin ng ating kataas-taasang Diyos, ng ating mabuting pastor na nagdalagay po sa ating lahat po dito. Hindi po ako yung nagdala sa inyo dito. Hindi yung mga kapatiran. It cannot be honored for me. But God is telling us na parangalan natin ang mga pastor sapagkat nasa sa Kanya yung larawan ng Panginoong Jesucristo as a good shepherd. Tayo po lahat ay magsitayo. He led their dreams for the gospel. He led their family for other. He led everything for God. Kaya lagi natin tatandaan, let us honor our pastor. Ano man yung naiisip mo sa mga oras na ito, gusto kong malaman mo, mahalaga sa pastor mo. Awayin mo man paulit-ulit, pagsabihan mo man na masasamang salita, ang pastor mo ito, ipapanalangin ka pa rin ang pastor mo. Ihilingin niya pa rin sa Panginoon na maligtas ang kaluluwa mo. Ihilingin niya pa rin sa pastor
na isang araw, makita mo talaga ang kalwalatian ng Diyos na ito sa buhay mo. Ang pastor ay kailanman hindi ka isinumpa, kundi hiniling niya sa Panginoon na ikaw ay pagpapalain, na ikaw ay maligtas. At sa oras na ito, I pray to you, people of God, to be saved by our God. Hinihiling ko na sa oras na ito, pagpalain ka ng Panginoon. Bilang pastor ng ating Panginoon sa Kristo, kailanman hindi ako galit sa inyo. Kailanman hindi ako nagalit, hindi ako nainis. Kahit na paulit-ulit yung saktan ng puso ko, still, I love you. I can say it to you repeatedly, I love you with the love of the Lord. Sapagkat wala kami karapatan magalit bilang mga pastor. Wala kami karapatan na kayo po ay usigin. Wala kami karapatan na kami po ihukuman kayo. Kundi ang karapatan namin ay ipanalangin kayo, ingatan kayo, at ipanalangin kayo sa Panginoon na magkaroon kayo ng kaligtasan. He is the shepherd of our soul. And all the credit is to Jesus. All the glory is to Jesus Christ. He is the one who ordained us. Kung mahal mo ang pastor mo ngayon, pasalamatan mo siya. Kahit na nagagalit ka sa kanyang, pasalamatan mo pa rin siya. Sapagkat sa Diyos ka nagpapasalamat. Niloob na ipagkaloob sa iyo ang pastor na ito para ikaw ay maligtas. Panginoon
At sa oras na ito, Panginoon, hawakan mo ang pamilya to, Lord. Huwag mo hayaan na madaya sila ng kaaway. Alam mo, Panginoon, kung gaano mo sila kamahal. Alam mo, Panginoon, na masasaktan ako, Lord. Huwag mo pahintulutan ng kaaway sa buhay nila, Lord. Hinihiling ko ito sa mga pangyarihang pangalan mo. Balutin mo sila sa selyohan ng iyong banal na tugon, Panginoon. I ask in your mighty name, Lord. Sabi mo, Panginoon, yung panalangin ng iyong mga anak, tutugunin mo, Lord. Let the covering of you, Lord, and let the protections that coming from you, O God, I ask you in the mighty name of you, Lord Jesus, magpalain kayo ng Panginoon. Give your life into God. Wala kayong dapat na hindi na tawad sa akin. Pagpalain kayo ng Panginoon, pagpalain kayo ng Lord. God bless you, sister. Pagpapala kayo ng Diyos sa buhay ng ito. Pagpalain po kayo ang maging ang inyong pamilya. Manatili po kayo sa Panginoon hanggang wakas. God bless you po. God bless you, sister. God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat din sa buhay po ninyo. Salamat sa buhay niyo, Nanay. Pagpalain kayo ng Lord at hayaan niyo na magamit ang buhay niyo sa Panginoon. Tatay, God bless po. God bless. Pagpalain po kayo ng Lord. God bless po. Mahal po namin kayo dito. At dalangin po sa Panginoon na ingatan pa kayo at mahabang buhay pa na tayo magkakasama-sama sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Pagpalain kayo ng magandang kalusugan. Pagpalain kayo ng buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. God bless you. God bless you po. Pagpalain po kayo. God bless you. God bless you. Balik sa Lord. Balik sa Lord. I ask the Lord to give you this spirit sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Manatili kayo sa Panginoon. Honor your God. Honor your God. Honor your God. God bless you. God bless you. God bless you. Pagpapala kayo sa church na ito. Dalangin ko sa Panginoon na mas lalo kang patatagin si brother in Jesus' name. In Jesus' name. Balik kayo sa Lord. Lord, balik mo ang batang ito, Panginoon, sa kanyang paglilingkod sa iyo, Lord. Kami po siya, tinawag ko siya bilang worshiper mo, Lord. In your name, O Lord Jesus, gagamitin mo siya. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you, sister. God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you. Pagpamala kayo ng Panginoon. Maging yung baby mo. Pagpalain ng Lord yan. God bless you. God bless po. Pagpalain po kayo. Pagpalain kayo ng Lord. Pagpalain po kayo magkapatid ng ating Panginoon. And soon, ang Diyos ay magpapala ng buhay po ninyo. God bless po. God bless. God bless you, brother. God bless you. Pagpapala kayo ng Panginoon. God bless. God bless, brother. I pray, O Lord, na ang pamilyang ito, Panginoon, ay patuloy mong hawakan, Panginoon, at patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalataya, O God, maging ang kanilang mga anak, O Lord. Hayaan mo na ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na mapaparangalan nila sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila, O God. Sigsiglig din itong mahabaw na pagpapala. God bless you. God bless you. Salamat sa buhay mo, brother. Pagpapala kayo ng Lord dito. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you, Lord, for the life of this partner, Lord. Itong mag-asawa na ito, God. Maraming salamat po, God. Hayaan mo, mightily, O God. Gamitin mo ang buhay nila, especially itong brother na ito, Lord. I know, Lord, may calling ka sa kanya. At pakinggan mo yung calling ng Lord. Humble yourself before the Lord at makikita mo yung calling niya uusbong sa puso mo. God bless you, brother. Let the blood of Jesus protect you. Salamat sa inyo. Salamat po. God bless you. Blessing yung mga bata na ito. Pagpalain kayo ng Lord. Paggamit mo ng todo sa ministry yung buhay mo. God bless you. Ikaw din. Balik lang sa Lord. Balik mo itong mga bata na ito. God bless po. God bless. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you. God bless you and advance happy birthday. Happy Pastor's Day too. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon.
Panginoon, patuloy kong ininudulog sa iyong pamilyang ito, Lord. Lagay mo ang kaayusan, Panginoon. Lord, ikaw yung Diyos na maging sentro ng kanilang pamilya, Panginoon, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda, Lord. At kay Brother Dante, O God, wala man siya dito. Nandito siya, Panginoon. Lord, ang Espiritu niya kasama namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na mag-iingat sa kanya dyan sa lugar niya, O God. Pagpalain mo sila, mightily in Jesus' name. God bless you. God bless you. God bless you. Honor your God, respect your God, and love your pastor. God bless po. Salamat po sa Panginoon. Pagkalain po kayo ng Panginoon. At ayahan niyo po na magamit ang buhay niyo ng ating Panginoon. Pagpalain po ang inyong pamilya at ingatan po kayo. God bless po. God bless. Use this man, O Lord, mightily, O God. At ayahan mo ang buhay ng taong ito, Lord. Ikaw yung Diyos na mag-organize sa kanya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, let the Spirit of Jesus be in your heart. In Jesus' name. Love your God. Love the God. Thank you, Lord, for the life of this. Lord, alam mo to. Alam ko, Panginoon, na nakikita mo ang kalagayan niya. Ingatan mo siya, Panginoon. Ilayo mo siya, Panginoon, sa anumang bagay na makakapagpahamak sa kanya. At ayaw mo magamit ang buhay niya mightily para sa iyo, God. In Jesus' name. Pagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Umihan na po tayo. Sige, pray ka kayo. Ama namin Diyos, patuloy ko pong itinutulog sa inyo, Panginoon. Ang magkapatid na ito, Panginoon, Lord, saksi mo, Panginoon, ang kanilang pagkakaloob ng buhay sa iyo, Lord. Ayaw mo na ikaw yung Diyos na mag-organize ng kanilang buhay, Panginoon. Ayaw mo na ikaw yung Diyos, Panginoon, na magtupad ng kanilang mga daan, O God. At ang ikaw ang Diyos, Panginoon, na mapagalayan ito, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, maging ang kanilang ministry, O God. Salamat sa buhay ng dalawang ito, O God. In Jesus' name. Lord, papaitin mo ang batang ito. Pagpalain mo ang batang ito, Lord. Kaya mo na ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na maparangalan niya, O God. Ilagay mo sa puso niya, Panginoon, yung totoo, Panginoon, na paglilingkod sa iyo at higit sa lahat, Panginoon, kaya mo maparangalan ka niya ng buong puso at kaluluwa. In Jesus' name. Pagpalain mo ang kanyang business, O Lord. In Jesus' name. God bless po. Salamat po. Pray po natin. Ama namin Diyos, salamat po sa buhay ng aming kapatid na ito, God. Pagpalain mo po siya sa lahat ng kanyang mahawakan ng kanyang mga kamay at lahat ng kanyang gawain, Panginoon, ay maging pagpapala sa iyo, God. Salamat sa buhay ng kapatid na ito, Lord. Ingatan mo siya maging ang kanyang pamilya, ang kanyang husband, Lord, si brother, O God. Lord, ikaw mag-iingat sa kanya, Panginoon, at sa lugar na iyon, O God, dadaloy sa kanya ang pagpapala, O God. In Jesus' name. Thank you. Salamat po. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat sa buhay ng pamilyang ito, Panginoon. Hayaan mo na ikaw ang Diyos na gumamit sa kanila, Panginoon. Lord, I submit this family, O God, into you, Lord. At hayaan mo, Panginoon, ang buhay nila, Panginoon, ay patuloy na lumawig pa. Sumagana, Panginoon, sa pagpapala at higit sa lahat, Panginoon, sa biyaya ng Espiritu mo, Panginoon, kung saan mo sila tinawag, O God. Maraming salamat po. Let the Spirit of Jesus Christ, Lord, be in there, O God. Maraming salamat po sa buhay ng mag-asawang ito. In Jesus' name. God bless po. God bless po. Maraming salamat po sa buhay niyo. Pagpapala po kayo ng Diyos sa church na ito ng Jacob. God bless po. Ingatan po kayo ng Panginoon. Maging ang inyong kalusugan, ang inyong pamilya. Pagpapala, idadaloy, siksik-liglig at tumaapaw na pagpapala. God bless po. God bless po. Ay. Salamat, Panginoon, sa buhay po nitong tao na ito, Lord. Sister, O God, kaya mo, Panginoon, na maging pagpapala siya, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, at sa ministeryong ito, Lord. Salamat sa buhay niya, Panginoon, na ipinadala mo sa lugar na ito, God. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo po siya. Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay niya. Salamat sa iyo. Jesus' name. Lord, Brother Arthur, isang araw, Lord, ikaw yung Diyos na gagalaw sa kanya, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga tinatahak. Panginoon, ikaw ang Diyos mag-iingat sa kanya, O God. And I pray, O Lord, na igagrant mo, Panginoon, ang mga panalangin niya, O God. Pag-ibayuhin mo ang kanyang kalusugan, Panginoon, ang kanyang pamilya, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, na ikaw yung Diyos na lubusang maparangalan sa kanyang buhay. In Jesus' name, in Jesus' name. God bless you, brother. God bless. Lord, dalangin ko makapag-asawa na ito. Tatawa na po yun, Lord.
Maraming salamat po sa buhay po ni Sister Kat, O God. Alam ko po, Panginoon, naging pagpapala siya sa church na ito, Lord, maging sa kanyang ministry, O God, at hayaan mo, Panginoon, na gawin Diyos, Panginoon, na magbigay sa kanya, Panginoon, success, O God. At palain mo siya, Lord. Ikaw na nakagbaba sa Panginoon ng puso ng tao, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan niya, Panginoon, ang ginhawa na nagmumula sa iyo, God, mighty name, in Jesus' name, O God. Ingatan mo siya. God bless you. God bless you. Si Nanay Lord, kalusugan, Panginoon, at patuloy po na manatiling malakas, maging ang kanyang pamilya, Panginoon, ingatan mo, Lord, at ang pagpapala ng iyong Espiritu, Panginoon, ay mananatili sa kanyang puso, Panginoon, at ikaw ang Diyos na may tataas niya palagi, in Jesus' name. God bless you, sister. Palagi po kayo, Panginoon. Salamat po. God bless po. God bless. Magpalagi kayo ng Lord. And I pray to God na patuloy na ang inyong pagkakaibigan ay magamit ng Panginoon mightily at maging instrumento kayo sa Kanya bilang pagpapala sa church na ito. In Jesus' name. Pagpalagi ng pamilya niyo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ama namin Diyos, patuloy ko po na pinagpapasalamat, Panginoon, ang aming kapatid dito, Lord. Muli mong binalik siya dito, God. Kaya mo na ikaw ang Diyos na mag-bless sa kanya, Panginoon, ay tingin sa lahat ng area ng kanyang buhay, maging kay brother, O God. Ikaw ang mag-iingat sa kanyang mga anak, O God, at patuloy na mananatili sila sa iyong kanina, O God. In Jesus' name, pagpapalag italawi sa buhay mo. Ama namin Diyos, salamat po sa buhay ni Sister Rogan, at ayaw mo, Panginoon, ano man yung desire niya, Panginoon, na makilala kanya ng lubusan, O God. Lord, mananatili siya sa iyo, Panginoon, pagpapagod ang kanya, O God. Salamat sa kagalakan na ilagay mo sa puso niya, Panginoon, upang makarating, Panginoon, sa lugar na ito, at maging pagpapala sa gawain mo, God. Salamat in Jesus' name. Salamat po sa buhay po ninyo. Kayo po'y pagpapala po ng Lord sa lugar na ito. Ama naming Diyos, patuloy ko pong hinihiling sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na idaloy mo, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na naisin po nila, O Lord, sa kalooban mo, Panginoon, at hayaan mo dumaloy sa kanila ang kalakasan, kasaganahan, kapayapaan, Panginoon, ang pagpapala sa spiritual, O God. Ilayo mo po sila sa anumang mga kasamaan. Ilayo mo po sila sa may pit na pagsubok, at hayaan mo, Panginoon, na pananatili nila sa iyo, Panginoon, ay magpapala rin, Panginoon, sa church na ito, at maging sa mga tao sa kanilang mga paligid, O God. Salamat sa kanya, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang pamilya. Jesus' name. Idinudulog po sa iyo, Panginoon, si Brother Rogan. Hayaan mo na ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na gumalaw sa kanyang katawan. Paginamin mo, pagibayuhin mo, Panginoon, ang kalakasan sa kanyang kalusugan, O Lord. Ano man yung mga bagay na nasalanta sa kanyang katawan, O God, i-restore mo ito because you are restoring God, you are a healer, at ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa buhay namin. Pagpalain ko siya, maging sa Espiritu, O God. Lord, makilala kanya ng lubusan. In Jesus' name, maging sa kanyang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, let the blood of Jesus cover your body. In Jesus' name. Salamat po. Ama namin Diyos, idinudulog ko po sa inyo ang buhay ng mga tao ito, Lord. Kaya mo, Panginoon, na ito ang Diyos, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, na mailagay sa kanilang puso, God. At kaya mo, tanggapin po nila, Panginoon, ang Espiritu mo, Panginoon, upang ang lahat ng bagay na tinlano mo sa kanilang buhay, Panginoon, ay maganap, Panginoon, ang ayon sa iyong kalooban po naman. Salamat, Panginoon Jesus. In Jesus' name, amen. God bless you all. Ang maraming Diyos, idinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang mga batang ito, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na magpuno sa kanila ng iyong Espiritu, Panginoon, hanggang sa uli, O God. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na pananangalan nila, Panginoon, magpakailanman sa pagkaligaw ang Diyos na kalakasan at katagumpayan sa buhay nito, Lord. Impart mo po sa kanilang mga isipan, O God, ang Espiritu at karunungan na nagmumula sa iyo at ang kahalagahan mo, Panginoon, sa kanilang buhay. In Jesus' name, amen. God bless you. Salamat po, salamat. Salamat po. Salamat sa biyaya ng aming kapatid na ito, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na pag-ibayuhin mo, Panginoon, ang magandang kalusugan, Panginoon, ano man yung kanyang karamdaman, O God, sa pangalan mo, Panginoon, kung paano mo pinagaling ang iyong mga lingkod, paano mo pinagaling, Panginoon, ang mga may karamdaman, O Lord, sa pangalan mo, Panginoon, and let the miracle of your hands, O Lord Jesus, let the miracle of your name, O Lord,
Ayaw mo mag-manifest ka sa katawan ng taong ito, O God. Ano mang winasa ka sa kanya ng kaaway, in the name of Jesus, I rebuke the spirit of sickness to come out. Huwag kang babalik sa katawan ito. In the name of Jesus, bukol sa leeg, lumayas ka. Inuutosan kita, lumayas ka. Hindi ka makakapanatili sa katawan ng taong ito. Sa kadiliman ka. Wala kang malilipatan sa lugar na ito. In the name of Jesus, I rebuke the spirit of sickness upon this body. This body is the temple of Jesus. This body is the temple of God's Spirit. I rebuke you, Satan, come out. In the name of Jesus, from the top of your head to the tip of your toe, let the Spirit of Jesus Christ be in you. Manampalataya ka kay Jesucristo, isang araw, ibabangon ka niya, tatanggalin ka niya sa anumang karamdaman. Even yung bukol mo sa leg na yan, tatanggalin ng Diyos yan, manampalataya ka lang sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, that the blood of you, Lord, cover the life of this man. In Jesus' name, God bless you, brother. Salamat sa lahat ng pagpapala. Maraming Diyos, patuloy po, Panginoon, na hinihiling ko, Panginoon, ang buhay ng mga kabataan ito, Lord. Isakap mo sila sa iyo, Panginoon, bilang pagpapala sa gawain ito, God. Palakihin mo po sila sa tamang aral mo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, maging pagpapala sila sa kanilang mga magulang. In Jesus' name, God bless you. God bless you. Salamat po sa Panginoon. God bless you. Wala na ako mahihiling sa iyo. Sapagkat alam ko, all the blessing from the Lord is you. At alam ko, isang araw, gagamitin ka ng Panginoon upang ipahayag ang salita ng Diyos at mangyayari ang mga bagay na ito in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain ka, pagpalain ka, pagpalain ka ng Lord. Nakakuha ka ng boyfriend na talagang dapat sa'yo. Salamat po sa Panginoon. Let us pray to God. Manalangin po tayo sa Panginoon. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa buhay ng lahat ng narito, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang kasaganahan, pagpapala sa iyo, Panginoon, ay dumaloy sa kanilang buhay, O God. Tanggalin mo, Panginoon, sa kanilang isipan, O Lord, yung ano man yung mga bagay, Panginoon, na dumaraya sa kanilang puso at isipan, O God. Makita nila, Panginoon, ang pagmamahal ng church na ito, O God, especially ng lingkod mo para sa kanila, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ma-express sa kanila, Panginoon, ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay lumaganap sa puso ng bawat isa na narito ngayon, O God. Lord, lahat kami ay pagpapala sa church na ito, O God, sapagkat Ikaw ang tumawag sa amin, O God, at malaking pagpapala na sa amin ang mga bagay na ito, Lord. Walang may tutupas, Panginoon, sa panawagang ibigay mo po sa amin sa oras na ito, O God. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagtawag mo po sa buhay ko at maging sa aking pamilya, O Lord. Nihiling ko po sa iyo, gamitin mo pa po kami mightily, O God, according to your will, O God. Maging yung aking asawa, Panginoon, Sister Mary, O Lord. Iyan mo, Panginoon, sa pagpapahayag niya ng salita mo, Panginoon, Lord, that the power of you, Lord, ikasi mo sa Kanya, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na ito na pinakaloob mo po sa akin, Panginoon, bilang pagpapala sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa church na ito, God. At sa ministry na ito, Panginoon, sa bawat isa, God. Salamat po, Panginoon. Balutin mo po kami lahat ng iyong banal na dugo, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapuri at pagpapala at pasasalamat sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. At palagi po naman ng Panginoon. God bless po sa inyo.